Joss PG Stories. Welcome to John SPG Stories, kung saan ang mga kwento na nandito ay rated story, kaya kung gusto mo ng ganitong mga topic ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Pakinggan natin ang kwento ni Angela at alamin natin ang mga naranasan niya nung siya ay college student pa lamang. Nagsimula ang kwento nung naging kaibigan niya si Zane dahil kailangan niya ring turuan ang binata sa kanilang ilang mga subjects na inatas sa kanya ng kanyang guro. Matalinong bata si Angela at maganda pa, kaya marami ang nagkakagusto sa kanya kahit na siya ay hindi pala ayos. Hoy Zane, saan ka na naman ba pupunta? Alam mo naman na kailangan kitang i-tutor, di ba? Para tumaas naman yung grades mo. Malapit na ang exam, Zane. Maawa ka naman sa sarili mo. Sigaw ni Angela kay Zane ng ilang linggo na itong pilit na gustong turuan ang binata pero ayaw naman ni Zane. Tiningnan siya nito ng masama bago tuluyang sinarado ng malakas ang pintuan. Inis na pinagkakatok ni Angela ang pintuan ng kwarto ni Zane sa boarding house nito. Kaya nagulat na lang siya nang bigla siya nitong hinila papasok nang binuksan ni Zane ang pintuan ng kanyang kwarto at malakas na sinandal ito sa dingding. Malagkit niyang tiningnan si Angela kaya nakaramdam ng kakaibang kaba ang dalaga at lihim na tinulak si Zane para siya ay makalayo. "You want me to study, ha?" Ngising tanong ni Zane at inilapit ang mukha kay Angela na siyang ikinakaba niya. Kaya malakas niya itong tinulak palayo. "Para sa'yo rin naman yan, Zane. 5 taon ka nang pabalik-balik ng 4th year college, ayaw mo bang graduate? Move on na, tuloy ang buhay, Zane." Hindi mapigilang bulalas ni Angela. Napaigting ang bagang ni Zane sa narinig. Tanging ang mga magulang niya lang ang may lakas na loob para sabihin ang mga katagang iyon sa harap niya. Kahit ang mga kaibigan niya ay natatakot sa kanya, kaya hindi niya mapigilang mamangha kay Angela dahil sa lakas ng loob na meron nito. 5 taon na nga mula nang mamatay ang pinakamamahal niya na si Andrea dahil sa field trip na isinagawa ng kanilang paaralan. At tanging ang paaralan mismo ang sinisisi niya kung bakit nangyari ang aksidenteng iyon, kung bakit namatay ang pinakamamahal niyang babae. Kaya ayaw niyang magtapos, ayaw niyang umalis sa lugar na iyon dahil gusto niyang ipaalala sa kanila ang kapabayaan na ginawa nila. "For the last time, I will ask you to leave me alone, Angela." Malalim na bigkas ni Zane at magkadikit na ang kanilang ilong. Konting galaw na lang ay maglalapat na ang kanilang labi. Napalunok naman si Angela at agad naisip ang perang inalok sa kanya ng mga magulang ni Zane. Marami na kasing hiner sila para makumbinsi si Zane na ipagpatuloy ang pag-aaral at umalis na sa paaralang iyon. Sapat na ang 5 taon na paghihirap at pagsisisi ni Zane sa pagkawala ni Andrea. Hindi namang maipagkakaila na gwapo si Zane at sobrang yaman ng pamilya nito. Marami din ang nakapagsabi na matalino din ito noong okay pa ang lahat. Masaya pa siya kasama si Andrea at talagang pinili na hindi makapagtapos ng kolehiyo kaya 5 taon na siyang pabalik-balik sa college. Wala namang magawa ang paaralan nang hinirit nilang ipagraduate na si Zane pero nagmatigas siya. Kinalaban sila ni Zane Oxford. Ang pamilyang Oxford ay hindi lang kilala na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. "Tell me what you want, Zane. I do anything for you. Graduate ka lang," kagat-labing sabi ni Angela. Hindi niya kayang palampasin ang perang ibabayad sa kanya ng pamilya ni Zane dahil kailangan niya ito para sa pamilya niya, lalo na sa kapatid niyang may sakit. Walang paligoy-ligoy na agad na hinalikan ni Zane si Angela. Nagulat man siya sa ginawa ng binata pero pinilit niya ang sarili niyang sumunod sa gusto nito.
Napasinghap si Angela dahil sa isang iglap lang ay nahubad na ni Zane ang damit niya na ngayon ay nilalamas at sinisipsip ang bundok niya. Kitang-kita niya ang damit niyang nakakalat sa sahig, maging ang pangbaba niyang damit na nahubad na ni Zane. Hiyang-hiya siya nang pinagmasdan ni Zane ang hubad niyang katawan. Natatakot siyang sabihin na virgin pa siya at tanging si Zane pa lang ang nakakita ng katawan niya. Gustuhin man ni Angela na ibigay ang pinakaiingatan niya sa lalaking mapapangasawa niya ay mukhang hindi na niya magagawa. Kung eto lang ang paraan para mapasunod niya si Zane ay gagawin niya. Handa siyang ibigay ang pagkababae niya dito. Pinipigilan man niyang hindi mapaunggol ay hindi niya magawa. Ngayon niya lang naramdaman ang kakaibang sarap na binibigay sa kanya ni Zane na para bang nakuha nito ang kiliti niya. I will fuck you wherever and whenever I want, Angela, and don't fall in love with me. Malalim ang boses ni Zane. Napaluha si Angela nang pagkadapa niya ay ang sobrang sakit ng marahas na ipasok ni Zane ang kabuuhan niya sa kanya. Damn so tight. Rinig niyang bulalas ni Zane habang mabilis na inaararo siya ng binata sa likod niya. Totoo nga ang kasabihan na masakit sa first time. Halo-halo na ang nararamdaman ni Angela ng araw na iyon. At doon nagsimula ang sex life niya kay Zane. Sigaw ni Angela ang bumulabog sa buong boarding house ni Zane. Si Zane na mahimbing ang tulog. Ngayong araw ang exam nila at natutulog pa rin itong si Zane. Isang linggo na silang tutok sa pag-aaral. Kung pag-review pa ba ang ginagawa nila dahil palagi lang nauuwi sa kama. Sinasabi ko sa iyo, Zane, kailangan mong makapasa sa exam. Gigil ni Angela habang pinipilit na gisingin ang binata. Magkaklase sila ni Angela kaya nababantayan niya si Zane. Oo na, tsk. Inis na sabi ni Zane at padabog na pumasok ng CR pero laking gulat niya nang hilahin din siya sa loob. Masaya si Angela dahil hindi lang pamilya niya ang natutulungan niya sa trabahong tinanggap niya kundi pati na rin si Zane. Makakaalis na rin siya sa kulungang ginawa niya para sa sarili niya kahit nakasama ang katawan niya para matulungang makalimot si Zane ay gagawin niya. You did a good job, Angela. I'm impressed. Keep doing what you are doing now until my son graduated in college. Nakangiting sabi ni Mr. Oxford kay Angela nang pinatawag siya ng mga magulang ni Zane dahil nabalitaan nilang nakapasa ito sa exam. Kahit din ang mga professor ng university ay nagulat. At the same time ay napanatag dahil siniseryoso na ni Zane ang pag-aaral at makakagraduate na rin siya. Just please don't fall in love with my son, dear. We only hired you as his tutor and I've already chosen a fiancé for him. Pilit nang ngumiti si Angela sa narinig na para bang mababa ang tingin sa kanya ng mga magulang ni Zane. Pero tama naman sila, tutor lang siya ni Zane, bayad siya. At napag-usapan na rin nila yan ni Zane kaya pinipilit niyang maging professional dito. Malabo ding mangyari na mahulog siya kay Zane Oxford dahil bukod sa katawan lang ang habol sa kanya ay napakamayabang nito at antipatiko. Oo nga't mayaman si Zane pero may boyfriend siya, hindi man ganun kayaman. Pero sa 3 taon nilang magkasintahan ay masaya sila. I did a good job, didn't I? Now let's celebrate. Ngiting pagmamayabang ni Zane kay Angela habang namimili sila ng stock na pagkain para sa boarding house niya. Sorry Zane, I can't today. Darating ang boyfriend ko mamaya. Nagulat si Zane sa narinig. What? May boyfriend ka? Gulat nitong tanong at hindi makapaniwala. Dahil sa sinabi ni Angela, napakunot ang noo ni Zane at medyo hindi pa rin makapaniwala. Hindi ko nga alam na may boyfriend ka, Angela. Parang hindi ka kasi yung tipo ng tao na, well, may boyfriend, sabi ni Zane habang tinutokso siyang tinitigan. Napatigil si Angela. Hindi dahil nasaktan siya
kundi dahil sa hindi inaasahang reaksyon ni Zane. Alam niyang hindi siya dapat magpaliwanag, pero hindi rin niya kayang magmukhang walang kwenta sa mata ng isang taong katulad ni Zane, kaya nagpasya siyang sagutin siya ng maayos. May boyfriend ako, Zane. May sarili akong buhay na hindi mo alam, sagot ni Angela, pilit na hindi ipakita ang anumang pagkabahala. Si Zane naman, na tila hindi pa rin makapaniwala, ay nagsimulang maglakad-lakad habang iniisip ang sinabi ni Angela. Wala lang. Hindi ko lang yata in-expect. Pero alam ba ng boyfriend mo na sextoy kita? Nagtaas ng kilay si Angela sa narinig na pang-iinsulto ni Zane. Hindi siya agad nakasagot, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya dapat magpaapekto sa mga pang-asar nito. Zane, hindi mo ako kilala. Kung ano ang ginagawa ko at kung anong relasyon meron kami ng boyfriend ko, wala ka nang pakialam doon, sagot ni Angela, hindi nagbigay ng puwang para sa karagdagang pang-iinsulto. Inis na inis si Angela dahil palagi nitong pinapamukha sa kanya ang sitwasyon niya. Like mother like son talaga, wika niya at padabog na kumukuha ng mga pangangailangan ni Zane. Oh, I forgot. Tutor mo lang pala ako, hindi ulila, kaya bahala ka na dyan. Nakangising sabi ni Angela at mabilis na iniwan si Zane. Wala naman nagawa si Zane sa ginawa ni Angela. Habang binibili ni Zane ang mga pangangailangan para sa kanyang boarding house, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol kay Angela. Kahit na hindi siya makapaniwala na may boyfriend ito, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Kung may boyfriend siya, bakit ako ang nakakuha ng virginity niya? Ang tanong na ito ay patuloy na umaaligid sa kanyang utak at parang hindi siya makahanap ng kasagutan. Bago niya nakilala si Andrea, ay kilalang playboy si Zane at naipangako niya sa kanyang sarili na kung sinong babae ang ma-virginize niya ay siseryosohin niya dahil lahat naman ng mga babaeng lumalapit sa kanya ay may mga experience na. Kaya binuksan ni Zane ang kanyang puso kay Andrea noon at minahal ng totoo. Ngayon naman, si Angela hindi niya aakalaing virgin pa ito dahil pumayag ito sa gusto niya. Sinusubukan ni Zane na balewalain ang nangyari pero hindi niya kayang kalimutan ang pangako sa sarili. Hindi nakapagpigil si Zane at nagpasya siya na kumuha ng private investigator. I want you to find out everything about Angela. Utos niya sa investigator. Her background, where she lives, and most importantly, who her boyfriend is. I need to know. Habang ang investigator ay nagsisimulang magtrabaho, si Zane ay tinawagan ang kanyang mga kaibigan upang magplano ng party. Tara, magbar tayo, anya sa mga kaibigan. I need to unwind. Dahil sa kanyang hindi maipaliwanag na kalungkutan at ang pagkaintriga kay Angela, pinili ni Zane na magpakasaya kasama ang mga kaibigan. Nais niyang malimutan ang mga iniisip tungkol kay Angela at mag-enjoy kahit na alam niyang may mga bagay siyang hindi kayang iwasan. Na alam niyang minsan na niya itong naramdaman kay Andrea noon. Ang kaisa, isang babaeng minahal niya. Samantala si Angela ay pumunta kung saan tinext ng kanyang boyfriend na si Henry. Nakakuha na ito ng magandang apartment dahil naging regular na ito sa trabaho bilang isang branch manager sa isang malaking kumpanya. Kahit na isang taon pa lang itong nag-OJT sa kumpanya ay nagkaroon na agad siya ng mataas na posisyon dahil sa nakita ang angking taglay sa lalaki. Wow, Biha, ang ganda naman dito. Nakangiting niyakap ni Henry si Angela. Ito na ang umpisa ng pagyaman natin, baby. Matutupad na rin ang mga plano natin. Malambing suyo ni Henry sa kanyang kasintahan. 2 taon ang agwat ng edad ni Henry kay Angela habang si Zane naman ay 5 taon. At sa 3 taon nilang magkasintahan ay masaya sila sa kanilang relasyon. I believe in you, B. Ikaw pa ba? Pagkarating nila
Sa isang sulok ng apartment, tumigil si Henry at humarap kay Angela. Angela, simula ni Henry, ang tinig niya ay malambing. There's something I've been meaning to tell you. Something I've been wanting to ask you for a long time. Nagdadalawang isip si Angela, ngunit ramdam na niyang may espesyal na mangyayari. Ano yun, B? Tanong niya. Ang puso'y mabilis ang tibok, puno ng kaba at excitement. Si Henry ay ngumiti at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Pinuksan niya ito at agad nakita ang maganda at mamahaling singsing. Baby, I've never been surer of anything in my life than I am about this moment. From the day I met you, I knew you were the one I've been waiting for. You've made my life so much better. You believed in me. Every plan, every dream I have, I want you to be a part of it. Tumingin si Angela sa mga mata ni Henry, hindi makapaniwala sa mga salitang iyon. You've stood by me through everything, and now I want to ask you the most important question of my life. Pagpatuloy niya at lumuhod na siyang nagpasinghap kay Angela. Angela Hanaban, pangako, hindi ako magbabago kahit na mag-asawa na tayo, ako pa rin yung Henry na unang nakilala mo, ang nanligaw sa'yo ng mahigit na 1 taon na ngayon ay boyfriend mo. Can you do me the honor of marrying me? Ang mga mata ni Angela ay napuno ng luha habang pinapanood si Henry. Hindi niya kayang itago ang kaligayahan na nararamdaman. Yes. Yes, Henry, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at kaligayahan. I will marry you. Habang tumayo si Henry, ay masaya siyang sinuot ang singsing sa kasintahan bago niya ito niyakap. Ang mundo nila ay tila huminto. Walang ibang naririnig kundi ang tibok ng kanilang mga puso. I love you. Agad na tinapon ni Zane ang cellphone pagkatapos niya makita ang mga video at picture mula sa kanyang private investigator. Nalaman nga niya ang totoo, pero bakit parang nasasaktan siya? Kinaumagahan agad na hinila ni Zane si Angela sa kama. Kahit na hindi sabihin ni Zane, ay ramdam ni Angela ang galit nito sa bawat marahas na ginagawa nito malayo sa dating malambing at niroromansa pa siya. Did your boyfriend also do this to you? Madiin na sabi ni Zane. Hindi kumibo si Angela at tumahimik lang kahit na alam niya sa sarili niya na si Zane pa lang ang nakakatikim sa kanya. Mabilis lumipas ang panahon at nagbago din ang samahan nila, Angela at Zane. Tanging sa kama lang sila nagkakasama. Bukod pa doon ay wala na, agad rin naman siyang pinapaalis dala ang pangako ni Zane na gagraduate siya ng college. Alam ni Angela na dapat na hindi siya mahulog kay Zane, kaya bago pa siya tuluyang maguluhan sa kanyang nararamdaman ay pumayag siya sa alok ni Henry na magpakasal. Ngunit isang araw, isang linggo, bago ang graduation ay nalaman ni Angela ang isang balita na gugulo sa lahat. Umiyak siya maghapon dahil hindi niya alam kung anong dapat gawin. Kasalanan din naman niya dahil nagpabaya siya dahil sa daming activities, projects dumagdag pa na kailangan niyang mag-review ay nakakalimutan niyang uminom ng pills dahilan ng pagkabuntis niya kay Zane. Natatakot siyang may makaalam, lalo na ang boyfriend niya, ang mga magulang ni Zane at si Zane mismo. This is your payment, dear, and also your bonus. Nakangiting sabi ni Mrs. Oxford at inabot sa kanya ang 2 tseke. Palihim siyang napahawak sa tiyan niya at pilit na ngumiti. Thank you, Mrs. Oxford, pormal niyang sabi at umalis na. Napabuntong hininga si Angela dahil sa ilang buwan niyang pagtrabaho bilang tutor ni Zane ay gumaling ang kapatid niya. Sa perang binabayad sa kanya ng mga magulang ni Zane ay naoperahan ang kapatid niya. At ngayon, ang perang natanggap niya ay gagamitin niya para buhayin ang anak niya. Sigurado ka ba dito, Angela? Naniniguradong tanong ni Blue, ang naging best friend ni Angela sa kolehiyo. Yes, please help me.
Kailangan ko tong gawin para kay Henry. Masasaktan siya kapag nalaman niya muling umiyak si Angela. Napabuntong hininga naman si Blue, pero mas masasaktan ang jowa mo sa gagawin mo. Napailing lang si Angela habang lumuluha ang kanyang mata. Hindi ako nararapat para sa kanya, Blue, iyak nito. Muling napabuntong hininga si Blue dahil alam niyang bibisitahin siya ni Henry dahil bukas na ang kanilang graduation. At nang malaman nilang malapit na ito ay agad silang naghubad ng damit at nagtalukbong ng kumot. Nang bumukas ang pintuan ay agad naman silang naghalikan ni Angela. Sa mga mata ni Henry ay may nangyayari sa kanilang dalawa. Nakita din ni Henry ang bote ng alak na wala ng laman. Nagulat si Henry sa nakita at nasaktan dahil nang tinangka niyang may mangyari sa kanila. Ni Angela ay agad itong tumututol, pero sa ibang lalaki ay pumayag ito at sa best friend pa niya. Habang si Henry ay nakatayo sa pintuan, nakatingin kay Angela at Blue, ang mga mata nito ay puno ng sakit at galit. Agad niyang sinugod si Blue at pinagsusuntok. "Henry, stop it please!" Agad na tumayo si Angela, balot ng kumot ang kanyang katawan. "Don't please me, Angela!" Ang sigaw ni Henry, ang mga kamay niyang nanginginig sa galit at mas lalong nagalit nang makita ang dugo sa kama. "Ang lahat ng mga pangarap ko para sa atin, nilusaw mo lang. Ba't mo to nagawa?" Sa isang iglap, tumingin si Blue kay Henry at hindi na nakapagtimpi. "Tol, nadala lang ng alak. Hindi namin sinasadya." "Putang ina mo, Blue. Mag-best friend kayo, tapos ganito." Sumugod si Henry kay Blue. Nagkasuntukan sila. Ang kanilang mga kamao ay nagbabanggaan. "Matagal kitang iningatan, tapos ganito lang." Punong-puno ng sakit na binitawan ni Henry na siyang mas lalong nagpaiyak kay Angela. "Sorry, Henry. I'm sorry," hagulhol ni Angela. Pinunasan ni Henry ang luha niya at saka tinulak si Blue. Umiiling siya sa sakit ng kanyang nararamdaman at dahan-dahang tinanggal ang singsing niya. "Ang sakit ng ginawa mo. Hindi ko ba alam kung mapapatawad ba kita? Tapusin na natin to." Bawat salita ni Henry ay madiin at puno ng sakit. Mas lalong napahagulhol si Angela nang galit na umalis si Henry pagkatapos nitong ibato ang singsing. "Dapat sinabi mo na lang ang totoo." Pampakalma ni Blue kay Angela at niyakap siya.